Good morning. Good morning po mga ka-subscriber. Nandito naman po tayo sa ating video ngayong umaga. Mag-ano lang po tayo video. Mega shout out po sa inyong lahat po mga ka-subscriber. Magandang umaga. Nandito po tayo ngayon sa bago muna tayo papasok po, mag-ano muna tayo mag-video sa YouTube. Updated po sa YouTube. Good morning po. Mega shout out po sa inyo lahat mga DDAs supporter at saka DDAs vlogger. Good morning sa inyong lahat. Sana po nandyan po tayo sa magandang condition sa ating pang-araw-araw na kalusugan. Dito naman po tayo po sa video natin ngayong umaga. Ano lang po tayo mag-update dahil po sa pangyayari ng ating bansang Pilipinas na masyado na po talaga magulo po. Pero po alam nyo po mga ka-subscriber, hantayin na lang po natin. Huwag tayong mag-alala, darating din yung si Tatay Digong at makabalik na po dito sa ating bansang sinilangan po. Maghantay-hantay lang po tayo kasi nagsabi na talaga yung president ng ICC na wala talagang jurisdiction sa paghuli at pagdakip ng ating former president Tatay Digong. At saka ang sabi niya, yun nga po na mapadali yung pagbalik. Sana naman po bago po yung birthday niya ng 80 sa March 28, sana makapiling na po niya ang mahal sa buhay po niya. At saka kasi isipin naman po ninyo kung gaano ka solido talaga ang mga Duterte at maraming nagmamahal sa kanya ng mga taong bayan na hindi pakinggan ng mga pupula na bakit ang former president is sabihin natin nahuli sa ICC o pinahuli nila po at maraming nagsusuporta. Doon po natin gawa ng base talaga ang suporta ng mga taong bayan at saka mga Pilipino is kay Tatay Digong talaga. Sabihin naman po ng ICC noon sa isipin nila yung mga Dutch talaga ayaw nila yung ganyang sistema na yan at magtataka sila kung bakit itong tao na ito is lilitisin is marami nakasuporta ng mga tao bawat saan sulok ng mundo. Mga Pilipino is talagang parang nagwiwelga. Sana po matakot na po kayo dyan sa suporta ng taong bayan kay Tatay Digong. Isipin talaga ninyo kung saan ang pagmamahal ng mga taong bayan bilang Pilipino. Si Tatay Digong lang po ang talagang sana in darating ng po niya is kaarawan, kapiling na po niya yung mga mahal sa buhay. Diyan po tayo mag-isip yung kung sino nagpahuli sa kanya dito sa bansang Pilipinas at tinakip, walang prosesong yung prosesong ginagawa nila na ang taong tinakip nila is ang taong maraming nagmamahal na taong bayan sa kanya.
ay mali lang po ang ano nila decision. Dapat hindi ganun po sana inisip nila hindi ito pwede na ipapahuli natin sa ICC kasi tayo ang may pananagutan dyan kasi maraming nakasuporta ng mga Pilipino dyan. Dapat doon pa lang nag-isip na kayo katulad ngayon. Kahiyang-hiya kayo dyan sa ano na yan, sa inimbestigahan kayo, yung 4 kayo. Lumabas sa bibig nyo pag inanuhan na kayo, nagdepensa kayo ng sarili nyo. Kanya-kanya kayong hugas ng kamay, kanya-kanya kayong hindi kayo nabubuking. Ay nakikita naman po talaga na talagang kayo din ang nagpahamak sa sarili ninyo. Kaya hindi pa man po talaga huli ang lahat. Sana po kayo din po ang makapagpabalik kay Tatay Digong. At saka panagutan po ninyo ang mga pinagagawa ninyo kay Tatay Digong. Kasi hindi tama ang ginagawa niyo. Kasiraan yan sa ating bayan bilang kapwa Pilipino na ipahuli natin sa ibang bansa ang ating minamahang dating former president. Ang daming nagmamahal sa kanyang Pilipino. Buong mundo nagluluksa na people power. Doon naman makikita naman talaga natin kung gaano katotoo ang suporta ng mga kababayan natin saan sulok ng mundo. Dapat doon na takot na dapat kayo doon. Huwag na sana ninyo tinuloy pa ang mga binabalak nyong masama kay Tatay Digong kasi hindi po talaga magtatagumpay ang kasamaan. Ang walang kasalanang tao, dinidikdik yung may kasalanan. Yun na ngayon sinasabi, karma is real. Ang Panginoon po hindi po natutulog. Nandyan po siya sa mga anak niya, ginagabayan kung ano ang tamang ginagawa niyo sa ating mga kababayan. Kayo po ang ehemplo dyan sa Malacanang. Uupo silbing tulay at tumulong sa mga nangangailangan at dapat gawin sa bansang Pilipinas. Dapat talaga po aayusin ang gusot, ang problema sa bansa at patuloy magtrabaho para sa mga tao, mamamayan, paano pagandahin ang bansa Pilipino, hindi yung away-away dito, away-away doon, o talagang hindi na talaga maintindihan kung anong mayroon sa atin, bawat isa sa atin po. Huwag po tayo sakim at ganit sa ating pansarili. Ganun. Pasalamatan po natin na nasa posisyon tayo dyan sa silbing ina-appoint po kayo ng taong bayan para hindi po kayo gumawa ng mga nagiging kasalanan at gumawa na kung ano-ano ang dapat gawin. Tingnan mo, kahiya-hiya kayo sa mga taong bayan, sa mga pinagagawa niyo. Dapat magtrabaho na lang po tayo ng tapat at talagang yung tapat sa kalooban. Honestly, talagang may panindigan kayo, may talagang mo rin sa mga taong bayan ang isukli din ninyo ng kabutihan.
hindi puro ayuda lang po. Kasi ang ayuda po, sila lang po ang nakikinabang katulad sa amin dito po. Wala po kami, hindi po kami kasali sa mga ayuda na yan. Pinipili yung nasa malapit sa kusina, pero ikaw kilala ka man. Uyo ka, hindi ka kilala. Wala kang ayuda. Sila lang paulit-ulit pabalik-balik ng ayuda na yan. Pero kami wala, hindi kami nakatikim. Sana po magiging maayos na ang lahat. Kasi po sirang-sira na tayo sa buong mundo po. Nagluluksa po sila. Kaya saan naman po panig ng mundo is nagrarally talaga ang kapwa Pilipino natin. Ganyan si Tatay Digong. May malasakit, yun na yung sukli at binalik ng pagmamahal sa kanya. Kahit makulong man siya sa ICC, maraming nakasuporta sa kanya. Talagang buhay na bayani si Tatay Digong. Buhay palang bayani na siya sa tao. Sa tao. Diba? Ang ganda pakinggan. Legacy ni Tatay Digong. Kahit mamatay man si Tatay Digong, sa buong angka niya, talagang yaman na po nila yan. Dapat po wag po tayo tularan natin si Tatay Digong na maraming nagawa noong dati pa siyang former president. Wala siyang humpay na pinapaganda niya yung bansang Pilipinas. Kaya ang mga tao sinuklian lang niya yung pagsuporta po niya kahit nasa sa ICC siya. Lahat nagdaraos ng rally sa iba-ibang bansa. Ganyan si Tatay Digong. Mabuhay ka, Tatay Digong. Hanggang dito na lang, bye-bye.